Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ngayon, napanood nyo na ba yung recent podcast ni President Marcos kung saan teary-eyed yung ating presidente dahil siya po upset, very upset, ka-coffee. Masama yung kanyang loob dahil dito sa mga magnanakaw, sa mga kumulimbat dyan sa pondo para sa flood control. Actually, hindi lang flood control, no? Pati yung iba pa po mga projects ng gobyerno. Alam mo kung bakit? Taong bayan yung nahihirapan. Tama yung sinasabi ng presidente. Buti sana kung masasamang tao yan. Hindi masasamang tao yan. Ordinaryong Pilipino yan, mga manggagawa yan, mga minimum wage earner. Sila yung nahihirapan, sila yung madalas na biktima ng mga sakuna. Pero yung budget, para maiwasan sana o ma-minimize itong mga sakuna na yan, yung resulta niya, wala, kinukulimbat ng mga magnanakaw na opisyal ng DPWH, ng mga congressman, ng mga senador, ng mga governor, ng mga mayor, at kung sino pa po mga sangkot dyan sa bogus na flood control projects. Sige, pakinggan muna natin ka-coffee itong parte ng yung parte ng kanyang interview ni Vicky Morales, no? Dito kay President Marcos. Saglit lang. Panood ko sa inyo. And then let's discuss, no? Teary-eyed? Yes, because I'm very upset. You're teary-eyed? I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Makes no sense to me. Okay, first, kahit sino ba namang presidente, unless kung ikaw ay corrupt, di ba? Hindi magugustuhan itong ginagawa ng mga subordinates mo. Malinaw na hindi lang naman administrasyon ni Digong yan. Even yung administrasyon ni PBBM, may mga sangkot din dyan sa anomalya na yan. Nagkataon lang talaga na naman yung pagyan ng panahon ni Digong, yung mga ghost flood control projects, na hinayaan lang ng administrasyon ni Digong. Pero hindi tayo nagmamalinis dito. Even the president himself, aminado siya na ilan sa kanya mga opisyal, nasa baba kurap, sangkot dito sa mga maanumalya na yan. Kasi yung ibang nadatnan yan, yung mga flood control projects na pinuntahan niya mismo in inspeksyon, sinimulan po yan at natapos during his administration. Sino nga naman di ba iinis yan? Gusto mo magpayaman, kaya shoutout sa mga magnanakaw na district engineers, shoutout din sa mga opisyal ng DPWH, shoutout sa mga congressman na magnanakaw. Mahiya naman kayo. Actually, karmahin kayo. That's the term, no? Karmahin din po sana kayo. Huwag na mahiya kasi wala nang hiya O karmahin na lang po kayo. O, di ba? Ang presidente galit na galit din dyan lalo na ang taong bayan na araw-araw nararanasan yan. Kaunting ulan, babaha. Kasi ninakaw yung pondo para sa flood control projects. Magpapayaman kayo at the expense of other people, at the expense of ordinary people, ay hindi maganda yan. Yan po yung sinasabi ng ating presidente dito. Pero sabihin nila, walang magagawa yan kahit umiyak yan si Marcos. Sabi ng mga budol na netizen, no? Kahit umiyak si Marcos, walang magagawa. Gawin mo, aksyonan mo. Excuse me, ongoing na. Kung hindi umaksyon ng presidente dyan, malalaman ba natin yan? Nasandamuka lang korupsyon dyan sa mga flood control projects? Umaaksyon ng presidente. Kung hindi umaaksyon ng presidente, malalagay ba si Vince Dizon, si Secretary Vince Dizon, dyan sa DPWH? Malilinis ba yung DPWH? Hindi pa masyadong malinis, ha? Definitely, hindi pa malinis yan kasi nagsisimula pa lang magkatanggalan. Nagsisimula pa lang magpasok ng mga tao. Pero, ito mga little steps na yan, i-action ng presidente yan para labanan yung korupsyon. Kasi malamang sa inyo, yung mga dinis na nakikinig dito, sasabihin walang magagawa yan, Marcos, kahit umiyak ka pa. Hindi mo ina-actionan, etc. Excuse me, yan ang malaki excuse me. Ongoing yung reforms na ginagawa ng ating presidente. At madiskarte nga yung presidente dyan In-involve ang taong bayan o magsumbong kayo. Di ba? Yung media, yung mga journalists, sila mismo. Ini-expose nila. May isang interview si Presidente, nakalimutan ko lang saan yan, basta recently din yan, parang 2 weeks ago,
may media na nagtanong, tapos ang response ng presidente natin dyan, not verbatim, no, hindi eksaktong sinabi niya, pero ang gist, ang punto na sinasabi niya, mag-function ang media as an investigative journalists. Ibig sabihin, tulungan nyo ang gobyerno, imbestigahan nyo yan. Sasabihin ba ng presidente yan kung involved siya dyan sa malawakang korupsyon na yan? Definitely hindi. Pinupunta ng presidente, tumulong kayo. Binigyan ko na kayo ng tip. Kaya no, nasa website, sumbong sa pangulo.ph, andyan lahat ng mga flood control projects. Busisiin ninyo. Yan naman ang papel ng media. Watchdog kayo, di ba? O sige, tumulong kayo sa gobyerno. Imbestigahan natin yan. Isa-isahin natin yan. Ayun na, mabilis yung mahahanap. May mga campaign donor, wag din natin kakalimutan, ha? Ito mga contractor na yan, campaign donor ng mga senador yan, ng mga congressman. Oy, Chis Escudero, nakinabang dito sa contractor. Imbestigahan ninyo yan. May violation ba yan? Ang COMELEC umaksyon. Kinalkal nila 2022, 2025 hindi pa dahil hindi pa naman paso yung tinatawag nila prescriptive period. So itong ginagawa ng presidente, sabi nila wala yan, pakitang tao lang yan. Sabi ni Inday Pusit, no? Pakitang tao lang daw ng presidente yan. Ma'am, kung pakitang tao lang yan, makukuha ba ng Bureau of Customs yung mga sasakyan ni Diskaya? Di ba? Kung pakitang tao lang yan, baka itong mga sangkot dyan ng mga kontraktor, naglabasan na ng bansa yan kung hindi na-issuean ng warning. Ang tawag niya, ILBO. Yung ini-issue para bantayan ka, close monitoring ng immigration. Kung ikaw ay mag-abroad, ay closely monitored ka. Kung pakitang tao lang yan, hindi gagawin ng presidente yan. Hindi mangyayari yan. Kasi pakitang tao lang yan, for the show lang eh. Yan ang sinasabi ni Inday Sara Pusit eh. For the show lang. Wait lang. Kung for the show lang yan, edi sana, hindi nagagalit si Executive Secretary Lucas Bersamin sa House of Representatives. Kung for the show lang yan, hindi mismo mga taga-house, mga congressman, sila nag-aaway. Kasi for the show lang eh. Ibig sabihin yan, magkakakampi dapat sila dyan. Kasi for the show lang. O ano nangyayari? O sige, si Congressman A, bubulgar si Congressman B. Si Congressman B, ibubulgar si Congressman A. O, naglalabasan ng baho. Diba? O sila na mismo, nagsiself-destruct sila dyan. Kung sino man yung mga involved dyan. Hindi napapadali yung investigasyon. Kumbaga nagkakaroon agad ng hint, nagkakaroon agad ng lead, mapapabilis yung investigasyon dyan. At isa pa, ang taong bayan. Sana na lang, sana. O nakita mo na, halimbawa, binanggit si Congressman A, yan, involved yan sa flood control projects. Sana, sa next election, wag mo na iboto. Ganun lang yun eh. Huwag ka na magpadala sa badil. Ano tawag siya sa badil? Tawag sa amin sa Leyte yan, badil eh. Ito yung eleksyon, sige, bigyan ka 3,000, iboto mo to. O maging matalino botante ka na din. Diba? O napanood mo na sa TV, oh. Billions of pesos, oh, ang involved dyan. Ninanakaw itong ganitong kalaking halaga. Flood control projects yung nagiging daan nila para makulimbat yung pera. Pero, ikaw naman, boto ka pa rin ng boto. Sino nagsasuffer? Hindi ikaw din. Kaya maging matalino tayo. In fairness, maganda itong nangyayari na to. Binubulgar ni Congressman A, si Congressman B, si Congressman B, si Congressman C, si Congressman C, si Congressman A. Maganda yan, nagkakabulgaran na. At least, sila naglalabasan sila ng baho. Sino nagmumukhang kahihiya? Sila. At dapat makuha natin yung lesson. Ano yung lesson natin dyan? Ilista yung mga yan. Yung mga sangkot na politiko, ilista nyo na yan. Congressman, senador, ilista nyo na. Pagsapit ng eleksyon, huwag nyong iboto. Gawin natin yung ating papel. Si Presidente mismo, meron na tayong platform na pwede magsumbong. Yes, yung ibang mga nasa probinsya natatakot. Ayoko magsumbong yan. Mamaya tikluin na lang ako niyan. O tsugiin na lang ako ni congressman, di ba? Nasa probinsya pa naman. Hindi, walang camera, hindi bibihira mo monitor. Hayaan ko na sila dyan. Hayaan ko na ang gobyerno mag-imbestiga. Pero hindi. May mga lugar, makikita nyo naman doon sa website, na nagsasabi na may mga flood control projects, liblib. Liblib na lugar yan. Bibihira lang yung mga tao nakakarating dyan kasi mga ilog eh. Kahit walang tao doon, lagyan ng flood control eh.
hindi mag-i-exist yung programa, hindi mamomonitor. Kaya dyan ang malaking papel ng ating mga kababayan, isumbong ninyo. Kasi nagkaroon na nga ng sindikato sa buwatan na. Sa gobyerno kasi, bago mabayaran ang isang proyekto, halimbawa ikaw kontraktor, no? Putol-putol yan, hati-hati yung bayad niyan. O, pag na-award sa inyo, sige, after a certain period, halimbawa 25% completion, matatanggap nyo itong payment. O 50% completion, o another payment. And yung pinakahuli niyan, kailangan makapag-issue ng certificate of completion yan. And then, mabayaran ng buo yung kulang. Ang problema, pag may palpak, kasi inspection din yan Kung may palpak, hindi ka babayaran. Ideally, ganon. Ang problema nga, meron na nga sa buwatan. Mag-i-issue ng certificate of completion, ito mga taga DPWH, for instance, no, kung sino man yung inspector na yan, o pipirmahan naman ng eng-eng na recommending approval o kurakot na recommending officer, o wala na, nagsabuatan na O, mga kasabot pa yung taga-COA. O, sino kawawa dyan? Ang taong bayan. Natapos ang proyekto nang wala tayong nakikita. Ngayon, gantihan natin yung mga yan. Picturean ninyo yung lugar. Makikita nyo naman dyan sa website Ano yung mga flood control projects na yan? Kung sa tingin ninyo hindi nag-exist yan, isumbong ninyo. Hindi gobyerno na magre-report yan, o gobyerno na magbe-verify yan, o puntahan na nila yan. Kasi ang presidente, bubuo siya ng sarili niyang team. Pinalakas yung team na yan para sa sumbong sa Pangulo.ph para habulin itong mga dapat habulin. Di ba? Gawin din natin yung ating papel. Di ba? Binigyan tayo ng authority, binigyan tayo ng kapangyarihan ng presidente na maging kaisa ng gobyerno para labanan itong matinding korupsyon. Huwag na natin pagtakpan yan kasi nung panahon ni Digong, pinagtakpan lang yan. Wala nangyari Covered sila Di ba? O hayaan lang yan, DPWH, alam niyang may corruption dyan, nagkaroon daw ng audit. Nasaan yung audit report? Di sana napigilan na ni PBBM yan, di na umabot ng 3 taon bago pa maglabasan yan. Di ba? Kung hayaan lang natin ito, buti nga naglakas ng loob si presidente dito Kung hindi, nako, mga susunod na administrasyon, wala lang, mauubos lang ang pondo, down the drain lagi. Wala tayong mapapala dyan sa pera ng taong bayan, uubusin lang yan. Kaya, importante, nagkaroon ng lakas ng loob na labanan itong mga korap na yan, mabibigat na tao ito, diba? Susugal ka rin talaga dyan babanggain mo mga bilyonaryo, mga trillionaire siya mga yan, kontraktor, mga senador, mga congressman na napakayayaman na mga yan, diba? Kung hindi ka maglalakas ng loob, wala lang, mananatili lang yan sila. Gagawin at gagawin pa rin po nila yung pagkulimbat sa pera ng taong bayan. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow and like sa ating Facebook page, follow and like, or YouTube, subscribe, TikTok, subscribe din po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Mahalap po sa inyo, bye-bye.